Sapagkat kaibigan, hindi ito nakatuon sa mga material lamang na mga bagay. Sa mga bagay na kung saan nakatuon tayo sa ating mga personal na layunin. Sa mga bagay na kung saan nakatuon tayo sa ating mga personal na kagustuhan. Ito rin ay nakatuon, higit sa lahat, sa paglilingkod at pagkakaroon ng oras sa ating pong Panginoong Hesus. Kaya marahil ikaw yan, kaibigan, sa ngayon, hindi ka namin nais pilitin na magbigay ng oras sa ating pong Panginoong Hesus. Sa umagang ito, kaibigan, nais kong sabihin sa iyo, marahil nawala man yung relasyon mo sa ating pong Panginoong Hesus, kinapos ka ng anumang mga kasalanan, kalungkutan, o kaya naman nawawalan ka ng pag-asa sa buhay mo. Kaibigan, nais kong sabihin sa iyo na sa pagbabalik natin ng relasyon natin sa ating Panginoong Hesus, magbibigay ito ng pag-asa sa ating pong mga buhay. Kaya ikaw yan, kaibigan, nais mo ng pagbabago, simple lang, kaibigan, ang gagawin mo. Sinasabi sa 1 John 1:9, kung ipinahayag ng ating mga kung ating ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, ay tapat at banal siya na tayo patatawarin sa ating mga kasalanan at tayo lilinisin sa lahat ng kalikuan. At kaibigan, may bonus pa yan na sinasabi sa Acts 16:31, at kanilang sinabi, manampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambayanan. Mga kaibigan, sa pagdulog paglapit natin sa ating pong Panginoong Hesus, sa pagtanggap natin sa Kanya, kaibigan, ang Diyos hindi lang kayang gumawa ng mga dakilang bagay sa iyo ng buhay, personal o sa individual, maging sa iyong tahanan, sa iyong mga pamilya. Nais mo yan sa iyong pamilya, nais mo na itatag ang matibay na samahan, pamilya, o marahil ikaw yan, isa kang ama ng tahanan, ina ng tahanan, nais mo matatag na relasyon sa iyong pamilya, nais mo na magkaroon ng matibay na relasyon ng iyong pamilya, kaibigan, ito ay ang paglapit sa ating pong Panginoong Hesus. Sapagkat, kaibigan, hindi lang ikaw ang kanyang ililigtas, ganoon din ang iyong pamilya. Kaya kaibigan, sa pagkakataong ito, nais namin anyayaan kayo sa isang panalangin. Itong panalangin na ito ay pagtanggap sa ating pong Panginoong Hesus. Hindi na namin nais magpataas ng mga kamay, marahil nahihiya kayo. Ngunit kaibigan, ang pagkakataon na ito ay pagkakataon na iniaalok ng ating pong Panginoong Hesus. Sumabay ka sa panalangin kung ikaw yan kinakausap ka ng ating pong Panginoong Hesus sa oras na ito. Kaibigan, ganito ang panalangin. Itong panalangin na ito ay pagtanggap sa ating pong Panginoon. Kaibigan, ganito ang panalangin. Panginoon, maraming salamat sa buhay na pinagkaloob mo sa bawat mga anak mo, sa bawat mga nilikha mo. Panginoon, alam ko sa aking sarili, may mga kalikuan ako, mga kasalanan, kaya ngayon pa lang, akin itong isinusuko, dinudulog, sa iyo po, Amang Banal. Maraming salamat sa pagkakataong ito na tanggapin ka sa aking pong buhay. Isulat mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay upang sa muling pagkakataon na ikaw, Panginoon, ay aking makasama o dumating man sa pagkakataon na ako'y bawian ng buhay, makasama kita dyan sa buhay na walang hanggan. Maraming salamat sa iyong mga salita, sa iyong pagmamahal. Tulungan mo po ako maunawaan, maintindihan ang layunin mo para sa akin. Salamat po sa mga pangyayang pangalan mo, Panginoon. Amen. Kaya ikaw yan, kaibigan, sumunod ka sa panalangin na yan. Congrats. Kung marahil meron ka mga hinihingi na pabor, biyaya na nanggagaling sa ating pong Panginoong Hesus, o kaya marahil ikaw yan, kaibigan, nais mo ng kapatawaran na minsan hindi sa iyo pinagkakaloob ng ibang tao,
O kaya kaibigan, nais mo ng biyaya sa buhay mo sa pamamagitan ng pagdulog, paglapit mo sa ating pong Panginoong Hesus. Yan ang isa sa magiging daan na higit ang Diyos gumawa ng pagbabago sa buhay mo. Kaya sa pagkakataong ito, mga kaibigan, nais kong ibigay ang iba pang ang pagkakataon sa aking kasamaan upang ibahagi sa inyo ng aking kasamaan ang iba pang impormasyon. At yun po mga kaibigan, at pakinggan po natin ang pangangaral po ng